Ayan. Magti-take two ako at pakiusap, wala mo nang magtawag sa akin ng video chat or sa CP number ko. Please lang. Okay? Ngayon ay April 22, 2025 at araw ng Martes. Ang oras ay 8:32 AM. Okay, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati. Pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, kingdom of God, the Lupa Sursulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay? Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Wala mo na akong sawang aking pasasalamatan, walang hanggang pasasalamat din, no? Sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, patuloy na ipinapanalangin ang misyon na ito. Okay? Sa pagkakataon na ito, ako talaga ay humihingi talaga ako ng paumanhin sa inyo. Kapag minsan sinabi ko mag-FB Live, anak, hiramin mo ng cellphone ni tito mo. No, makisuyo. No, pag sinabi ko mag-FB Live, kailan sinisikap ko po, pero talagang ang katawan ko ay katawang lupa pa rin. Talagang pagod, no? At lalo na ngayon that hindi natin maiiwasan that bilang usaping pampamilya ay may mga bagay-bagay na hindi inaasahan, kaya pagod, puyat, no? So anyway, sa umagang ito ay marami akong ibabahagi. Isa-isahin ko muna ito, ha. Please paki-share nito sa mga ka-GC. At speaking of GC, yung mga individual, no, walang ka-GC, hindi pa po ako tapos magbasbas doon sa brown na tela. At yan po ay walang sapilitan, walang bayad ni sintimo. Ito po ay hindi ko ito, katulad ng sabi ko, hindi ko to sarili, no? Ito ay dikta at pambawi na rin doon sa mga pagkukulang ko kung mayroon man, no? At wag ho kayong mag-alala. Si Lidimin Canuto ho, kahit sinasabihan akong kulto, alam nyo yan, wala po akong tinayo anumang sikta, anumang organisasyon, even the foundations, wala po akong itinayo, mga mahal kong kapatid. Okay, mauulit na naman tayo because meron tayong mga bagay na lilinawin. But before that, condolence nga po pala sa buong family ng ating kapatid si Pope Francis, no? Kung naalala ninyo, ito ay paalala ko ulit sa inyo, hindi para itaas ang aking sarili. Kung hindi, sana maunawaan ninyo yung gusto kong i-emphasize, no? Na dati na akong nagpahayag na isang leader ng powerful na religious, no, na ito'y papanaw. So, ayan nga po nangyari sa ating kapatid na Pope Francis. But yun po ay hindi ko po ito pinapaalala sa inyo ulit just because si Lidimin magaling. Dahil hindi po ako manghuhula. Without the guidance of the Holy Spirit, hindi ko po yan maibabahagi sa inyo because Lidimin Canuto is nothing. Okay, paulit-ulit niyan, I am nothing. Okay, marami pa po ang magaganap. Ang sabi nila, April 22, tatama ang big one, no, the big one sa atin. Maraming nagsasabi, no? Iba't ibang mga ano ang sinabi ko? Posible. Posible siya, but not totally. Kasi alam nyo, in biblical speaking, wala naman talagang yung sasabihin na accurate, pero nandoon yung mga paalala.
Okay. Sa umagang ito, mas marami ang magaganap. Please lang. Ako naman katulad ng sinasabi ko, ako na nga nagsasabi sa inyo. Okay? Na-appreciate ko ang ating mga ibang mga kapatid na gumagalaw sila regarding sa mga accounts na yan. Ano ba ang ipinapangako? Mauulit na naman tayo nito. Okay? Ano ba ang pinapangako sa inyo? Mag-release. Saan manggagaling ang release? Okay. Meron akong gustong liliwanagin para hindi ko makalimutan. At pasintabi kay Sir Glenn ng Bukas Grande kasi meron po akong gi-shares na video ni Sir Glenn, no? Kaya nakalagay po doon CTTO, credit to the owner. Okay? Kasi hindi ho aking video yon. Kay Sir Glenn, ito po may kinalaman po dito. Ayan, no? Okay? Ito nga po yun, no? Ayan, no? At hindi ho sa akin, yan, kay Sir Glenn po yan. Okay? Ito po yung video, okay? Pasintabi kay Sir Glenn, ha? Ano kayong kinalaman dito? Okay. Mga Maharlikans. Okay, nais ko lamang pong sabihin, pinukol ko lang yung atensyon ni Gwen Helen Abdurajak Elizabeth III. Kung pwede, pagsabihan mo ang mga membro mo na huwag mag-comment ng hindi maganda sa mga post ko. Ayan, ha? Lahat po ng member, ako naman ho ngayon ang mananawagan kasi alam ninyo, ginagawa natin para as much as possible, no? Na tayo sana ay mag-unite. Yun pong binahagi ko na yan. Okay, Ma'am Ardi, this is it. Pakishare nito. Yan po yung gi-shares ko. Ngayon, alam ninyo, sabi ko nga kay Madam Ardi that okay yon. Alam nyo kung bakit. In biblically speaking, ganun ho talaga ang mga tao. Ang mga tao ay parito't paroon kung saan sila makakarinig ng Kristo. Okay, itong video na ito, kay Sir Glenn ito. Maliwanag naman. Nandyan yung kanyang nakikisuyo, nakikiusap, na ito sana mga tao ni Ate Helen Abdurajak ay wag sanang mag-comment hindi. Yun po ang gi-shares ko. But it doesn't mean na meron tayong mga pinaburan that ganito is yun ng totoo, ganito. Ging-shares ko po yon dahil gusto kong i-emphasize na ay hindi lang pala ako ang inaaway. Hindi lang pala ako inaaway. Mayroon din pa, who knows, aside me, aside kay Sir Glenn, meron pang iba na inaaway. No? Kasi ganun ho talaga sila eh. No? Hindi ko naman nila lahat, pero most of them, no? But anyway, yun po ang tinutumbok ko doon. Ano ba ang sinasabi ko? O huwag kayong magagalit sa akin. Ha? Ang Giza yon, katulad ng sabi ko, liliwanagin ko ha. Okay naman ho yung ginagawa nila. Okay? Bagkos, ano bang sinabi ko? I-correct na lang ako kung mali ako. Ito kasi itong mga to, accounts pa rin ho ang pinag-uusapan. Yang mga accounts na yan is under of covenant yan. Okay? Kung hindi ho ako nagkakamali, si Sir Glenn, pamangkin po yan ni Commander Ligaya. Kung hindi ho ako nagkakamali. Okay? So, yung mga account na yan, under po yan. Hindi ko lang pwedeng ipakita dito. Okay? Kasi marami hoong mga panuway, ibig sabihin mga demonyo, nagkayahin nila yan, and then they react, ganito, ganyan, diba? So, maski yung mga namayapa na, katulad ni Commander Toothpick, na ngayon, meron din taga-US, oy, ikaw kuya, sir, kahit po tauhan ka ni Donald Trump, I don't care. But never that Lidimin is sa inyo susunod. Pero, pwede ako makipag-usap sa inyo. Wala akong nire-reject. As long as ang pag-uusapan natin ay benefits, una at higit sa lahat ng mga kababayan ko at hindi lang sa inyo.
Meron kasi nakapag-usap sa akin eh. Mamaya na yan. Unahin ko muna ito. So, maliwanag ha. Kayong mga member kayo rin ang sumisira ng inyong mga organisasyon. Lidimin Canuto is wala kong organisasyon. Hindi ko kailangan magtayo ng anumang organisasyon. Any foundation. Dahil lahat ay nakaprogram. So, ibig sabihin, sasapawan ko yung nagprogram. Hindi ho. Kaya nga for implementation, dahil ang lahat ay nakaprogram na. Kaya si Lidimin Canuto, wala po akong itinayo. Kung hindi, ipagpatuloy yun. Kaya nga sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ng bayan. Bakit? Anuman ang mga pinagkakasunduan ng ating mga ninuno, tatapusin natin yan. Ha? Kasi it is the right time. Pero bakit ho nadidelayed? Dahil na rin ho yan sa mga tao, mga leaders. No? Mga leaders. Itong mga member na ito ng mga sila ang nagpapagulo, sila ang mga pasaway, no? Sila yung gumagawa ng gulo, itong mga member na ito. At may mga member nagkaroon lang ng kunting karunungan, ang utak, akala niya lagpas ba siya sa alapaap ang kanyang karunungan. Kayo ang nagpapagulo sa inyong mga grupo, no? Ito, nililiwanag ko lang, no? Alam niyo hindi, sino bang gusto maraming kaaway? No? Alam niyo ako na nga to, di ba nagsasabi sa inyo na marami po, kaya nga na-appreciate ko, maraming gumalaw ng accounts, ang Fed ay nakaschedule po yan para sana mag-release. May schedule po ng release. Ang tanong, hindi ma-release dahil no? Sino ho ang mag-approve? Lahat po ng ginagawa ng iba nating mga kapatid, alam nyo ba yung nangyari doon sa HSBC, yung nakulong? Give process po nila yun. Kaya lang pinagpipilitan nila hanggang sa sila ay nakipag-connivance. Kaya ayan, pinagpilitan ninyong gusto ninyo. No? Kaya nga from the word keeper. So, kanino pala pinanghawakan? Kanino ba yung mga pinag-iingatan nilang yaman na yan? Yan po ay sa royal family. Kaya royal family ang mag-a-approve niyan. Ngayon, kay marami na naman ang nag-royal family dyan. Marami na rin nag-royal family. Sige na nga, ako na nga ang cook. Sige na nga. Ako na nga yung cook. Ako na yung ano. Ako na lang yung cook. Kayo ng royal. Diba? But anyway, ito ha, maliwanag to ha. Unang-una, yung tungkol sa video, ang gusto kong i-emphasize doon na ay hindi lang pala akong inaaway. No? Ay, ganon. Kaya Ma'am Ardi, huwag kang malungkot. Alam mo kung bakit? Mas inihayag sila ng Panginoon na kaya lang ang mga tao ay nandyan. Kaya alam nyo, mayroong paghihiwalay. Kasi alam nyo, sa totoo lang, wala naman talaga dapat na mga organization na yan. Kasi parang nagkakaroon ng discrimination. Kapag hindi ka member, hindi ka beneficiary, sila, healer! Hindi ho ganyan ang program. Pero bakit ho nangyayaring mga yan? Kung sa bagay, okay na rin yan para sa paghihiwalay ng tupa at kambing. Huwag kayo ma-allergic sa akin. Wala kong sinabi ako ang tupa. Kasi mga utak ninyo, mga utak kasi kayo, mga utak ninyo, puro yan mga katarantaduhan. No? Makapanira lang kayo ng kapwa. Yan, dyan kayo busy. No? Pero ang paghanap ng tunay na katotohanan, wala kayong panahon dyan. Pero ang manira kayo ng kapwa ninyo, yan, dyan kayo magaling. Kaya Ma'am Ardi, yung mga tao na yan, ilista mo yan. Bakit? Bakit? Ako na ang nagsasabi. Sila ay nasala. Ibig sabihin, alam mo, sa totoo lang, yan yung mga tipong tao na mga pinili, sinala, ngunit nasala pa. Alam nyo, palapit na palapit ito ha, in fairness ha. Nako kayo, talaga lang kayo. At meron akong good news sa inyo. Ito na. Ako, wala akong ibang hiniling sa inyo. Di bali nang wag na kayong magtapat kay Lidimin. Sa Panginoon kayong magtapat. Yan ang hinihiling ko sa inyo. Di bali wag na sa akin. Sa Diyos lang kayo magtapat. Wag na sa akin. Dahil kapag sa Diyos kayo magtatapat, isip nyo palang takot na kayo. At kung mayroon mang bumabagabag sa isip at damdamin nyo,
humingi kayo ng karunungan at kaliwanagan sa Panginoon. Ha? Lahat yan, yung iba nakaprocess na yan, ready for release talaga yan. Pero bakit sinasabi ni Lidimin na walang release? Ha? Kailangan ng approval yan. Sino mag-a-approve? From royal family yan. Marami nag-royal. O sige kayo ng royal, ako na ang cook. Ha? Ako ng cook. Mula sa angkan ni Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato Malino, Topas, Tiago, and the rest. Mayroon po yun mga blood compact. Buhay man yan si Commander Ligaya, alam niya ang sinasabi ko. Pero Nanay Ligaya, ako po'y nananawagan na one of these days ay magkita tayo. No? Paano ko maibibigay ang mga para sa kanila? Wala akong sa akin. Gusto niyo ba kayo ang tatanungin ko? Halimbawa ikaw. Halimbawa lang, no? Halimbawa ito si Leonora Orbino. Halimbawa yung para sa kanya. Bilang pinagtrabahuan niya. Bilang pinagpapagal niya. Dugot pawis. Nandyan na. Ala nga naman papayag yan si Madam, no? Yung kanyang pinagpaguran sa iba ko ibigay. Sigurado ko hindi papayag yan. Papaano ko maibigay ang sa inyo? Wala naman nag-ano sa akin. Na? At kung mayroon man, hindi kasi yan na ikaw lang. Kasi nga, bumalik nga sa infinite. At ako na rin ang nagsasabi, if we are talking about infinite, hindi yan nakapangalan sa tao. Ito ha, mga kernel, may dato tayong witness, meron tayong ibang mga kapatiran. Meron ako nilapit international bankers. Yan po ay tungkol sa accounts. Tiningnan nila. This is active. Lidimin, wag na wag mong pakikialaman yan. Oh my God. Papaano ko yun makikita? Papaano ko yun maipiprinta? Kung hindi, ako kasi hindi, ito na ha, hindi kasi ang hinawakan ko ay authority. Magkaiba yung hindi kasi authority ang ibinigay sa akin eh. Kung hindi bilang isang pamana, magkaiba yung dokumento ng pamana kaysa dokumento ng authority. Magkakaliwanagan tayo, ha? Magkakaliwanagan tayo. Ako sa totoo lang, hindi yan ang aim ko na, ay, si Lidimin pala ay ganito. Sabihin man natin, halimbawa man, royal family, hindi ho yun ang after ko eh. Ang ina-after ko, yung mga pinagkakaguluhan ninyo, no? Ay maibigay na sa inyo yan. Maibigay na sa inyo yan. And still, our government is a part of our program. Hindi ako katulad ng iba, patalsikin si PBBM, kahit sino na lang presidente, patalsikin. Hindi kayo nang magaling. Kayo nang magaling. Hindi ho ganyan ang layunin ni Lidimin eh. No? Alam niyo sa totoo lang, anong sinasabi ko? Ngayon pa lang, tad na ako, kakatapos lang ng Holy Week, no? Lidimin, araw-araw akong humihingi ng tawad dahil alam ko, batid ko, ako na ang nagdideklara sa sarili ko, ang iba nagpakilalang the king, the queen, the royal family, mga princess, ay Lidimin Canoto declared, ako ang pinakamasamang nilalang na makilala ninyo balang araw. Why? Bakit? Ang pag-ibig, yung sinasabi ng iba about salvation, matagal nang ibinigay sa atin ang tungkol sa salvation. Ang tao lang ang mga matitigas. Kaya ngayon, ano bang ang gusto kong i-emphasize sa umagang ito? Yung sinasabi niyong the big one, kagahapon, nag-usap kami ng kapatid, meron tayong mga visitor nandun sa likod, no? Biglang, ewan ko ba, kaya pinag-iisipan ko. Alam niyo yung kantang The 1st of May? The 1st of May, ibig sabihin buwan ng Mayo, right? Pero meron siyang ginakumpara doon, just like on Christmas tree, the small and the tall. Pinag-isipan ko, no?
At ako na rin ho ang magsasabi. Kung ang iba ay nasa April 22 ngayon, ha, sinasabi nyo, ngayon tatamang the big one. Ako na ho nagsasabi, bagamat wala ho talagang nakakaalam. Pero sa buwan ng May, tingnan ko kung sino ang hindi mangangatal sa takot. Ha? Tama na! Nandito lahat. Kaya yung pamahalaan natin. At kayong mga taga-Comelec, gusto nyo talagang ipagpilitan ang gusto ninyo. Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Hindi naman yata tayong mamamatay, no? Kung ipagpaliban muna ang sinasabi ninyong eleksyon dahil mayroong paparating na katakot-takot na mga trahedya. Kaysa igagastos ninyo dyan, ihanda ho natin yan sa coming na trahedya. At ito na, mga botante, ha? Diyan ninyo makilala ang mga tumatakbo kung tunay talagang maglilingkod sa inyo yan. Dahil, pag hindi matuloy ang eleksyon at magkaroon ng katakot-takot na trahedya, subukan ninyong lapitan ang mga yan. Kung mayroon bang maitutulong ang mga yan, or baka naman, mas nauna pa yan silang iligtas ang kanilang mga sarili. Tingnan ko lang. Ha? Ang mga accounts, may mga accounts talaga, ha, nakaprocess, ready for releasing. Ngunit subalit datapot, hanggat hindi po yan maaprubahan, wala pong release. Ang laki ng bunganga ni Redimino. Wala pong release. Ha? At hindi naman ho po pwede na ang inyo ang masusunod. Parang ganito, di ba? Nag-process tayo ng PhilHealth. Halimbawa lang, ha? Halimbawa na lang, hindi pala PhilHealth. Halimbawa sa billing sa hospital. Ang ingay, ha? In fairness, ha? Ngayon, sa Makatwid, sasabayan nyo talagang ingay ko, ha? Sa Makatwid, di ba ho, pag magbayan ka ng billing, may window 1, window 2, window 3, window 4. Saan ka ba mag-uumpisa pag-process? Di ba po sa window 1? Hindi ka po pwedeng dumiritso sa window 9 or window 7. Ganon din ho yung mga account na yan kasi nga bumalik na sa Infinite. At ako na rin po nagsasabi, ang Infinite account ay hindi po yan nakapangalan kahit kay Lidimin. Naintindihan nyo ba ako? Alam nyo, sa totoo lang, uulitin ko. Kaya yung nagchat-chat sa akin na nasa Amerika, paging kapatid, ha? Kahit ikaw pa si McDonald, I don't care. Kahit kaano-ano ka pa ni Donald Trump, I don't care. Hindi maaari na ang sa inyo ang masusunod. Pero pwede tayong mag-usap sa kapakanan ng bayan ko at sa kapakanan ng bayan nyo. But never na ang Pilipinas ay ang susunod sa inyo. Ha? Itaga niyo sa bato. Matira-matibay sa atin. Okay? Paninindigan ko yan. Yabang ko para sa pandinig niyo pero wala kayong alam. Ha? Tingnan nyo. Alam niyo ba ang pagkamatay ni Pope, ni Francis? Asahan ninyo. Mas may mag-aalingaw-ngaw dyan. Ano ang punot dulo? Money. Ha? At doon ko rin nalaman na ito palang mga kaparian natin dito sa atin. Yung mga abuloy ninyo, ayan pala ay nagbibigay sila doon sa Vatican. Ha? Naalala niyo ba yon? Naalala niyo ba yung sinabi ko, Marcos versus Marcos? O tingnan mo si Aimee at si Bongbong. Naalala niyo bang sinabi ko, ang mga Duterte na yan, sila rin just because of power. Matira-matibay sa kanila. Yung issue na tungkol sa about sa papa nila, nanggagaling na rin sa inyo. Kayo mismo ang maghahayag sa mga sarili nyong gawa. Tandaan yung sinasabi ko. Ngayon, kung pag-uusapan natin, no, ang release,
handa akong makipag-blood compact kahit sino sa inyo. Kung may marilis kayo sa buwan na ito or sa Mayo, pwede nyo akong pugutan ng ulo. Pero kapag wala kayong marilis, baka naman ako ang pupugot ng ulo ninyo. Ginagawa ko to, sinasabi ko ito, hindi po yan hamunan ng kayabangan, hamunan ng katotohanan yan. From the word keeper, taga-pangalaga. At kung tungkol sa royal family, biblically speaking yan eh. Ang isa pa, tingnan ko lang yung sinasabi ng World Health Organization na according to them, pandemic sa mata nyo. SB 1869, buti tumahimik yun. Why? Ang pundo ninyo ay hindi ho marirelease yan. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang inyo ang masunod. Kayong mga member kayo na mga pagulo kayo at kayo ang nagpapaaway sa mga namumuno sa inyong mga kurimaw kayo, magsitigil kayo. Pinalista ko kay madam yung mga member na yan. At kung tungkol sa mga dato, wala hong ibang dapat magbasbas sa dato kung hindi ang sultan. Sino ba ang sultan kung totoosin? Lidimin Canoto declared, the real descendants of Sulu Empire, walang iba kundi pamilyang Amilhasan yan. Nagkaroon man kami ng hindi pagkakaunawaan ng isang kapatid, but hindi ho nagbabago si Lidimin. Dahil ang hindi pagkakaunawaan, napapag-usapan yan. Nasisira lang naman din kasi yan dahil sa mga nakapaligid doon sa isang kapatid. But still, Lidimin Canoto, bilang ipinagkalobang system, wala hong iba na tagapagmana ng Sulu Empire, pamilya Amilhasan sa pangungunan yan nila at kay kapatid na Sultan Hajula Amilhasan. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire. Ulitin ko pa ba? At ako ang mismo magsasabi sa inyo, Ligwasan Mars ay hindi ho yan. Hindi po yan ang tinatawag ninyo na pinaka-source ng pinagkakaguluhan ninyo dyan. Yan po ay gawa-gawa lang ng isang dating politiko na sa kuko ng agila kayo ay nagganyan ng kuko ng niya. Kaya nawa sa kuko ng agila lahat ay makalaya. Matagal na kayong tinarantado. No? Matagal na kayong pinaniwala. Pero, ngunit, subalit datapat. Ano ang sabi? Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Kaya kung mga oil ang pag-uusapan, wala hong kailangan i-drill na mga oil na yan. Sa deuterium, wala hong kailangan i-operate yan. Lahat ay nakaprogram na to implement na lang. Wala hong dapat mga member na kailangan pa na mag-contribute para kung ano-ano ang mga kaanik-anikan ninyo dyan. Lahat o nakaprogram. Kaya lang nakita ko, hindi pa handa ang mga tao. Tama ba ang mga nasa isip nyo kapag may makareglis? Nandoon, no? Manda yung ganito, ganyan. Tama ba mga pinagagawa ninyo? Ngayon pa nga lang, wala. Kayo makapamintas kayo dyan sa ating politiko, pero yung mga namimintas, masigit din. No? Wala pa nga sa mga kamay ninyo kung ano mga iniisip nyo. Di ba, Madam Arde? Mayroon tayong isang kapatid. Pag makaupo si Sarah, humanda kayong mga taga-BBM, no? Manda kayo sa amin. Tama bang mga kaisipan ninyo na yan? Tama ba? Hindi na kinatamaan ng kidlat, manghinayupa kayo. Ngayon, kung tungkol kay Duterte,
Alam niyo, sa totoo lang, napaka-imposible para sa utak ng mga bulinaw. Pero sa totoo lang, si Duterte kayang tulungan ng royal family. Royal family, kahit nakapatay pa yan ng ilang libo, royal family, may maitutulong sa kanya. May maitutulong sa kanya. O ngayon, kayo man nagsabing ganito, o di kayo na, ako lang cook. Yung mga kaguluhan ninyo. Ito ha. Kaya itong kapatid na Elon Musk na ito no. Tingnan ko kung gaganang Starlink nyo. Kaya yung kapatid na nagchat-chat sa akin na nasa Amerika, hoy, kahit tatay mo pa si Donald Trump, I don't care. Kahit tatay mo pa siya, I don't care. But never na ang iyo ang masusunod. Pero pwede tayong mag-usap sa ikakapakinabang ng inyong bansa at higit sa lahat ang ikakapakinabang namin. No? Hindi yung, anong kala mo? Porkit puti ka? Magbabaw sa lidimin sa'yo kahit kailan ang dugong haring leon ay hindi magbabaw sa isa lamang agila. Still, the king of the jungle is the lion. Mabuti pa ang dragon kausap. Ang dragon, alam nyo ba na ang dragon is very loyal yan? Huwag mo lang tarantaduhin yan. Mabuti pa ang dragon. Kasi ang dragon, napaka-loyal yan at malambing yan. Huwag mo lang gagawin, huwag mo lang tarantaduhin. Pero itong ugali ng agila, yung mga mata niya, dadaanin ka lang sa sindak, dadaanin pag may kailangan yan sa'yo, parang ang amo-amo ng mukha. Pero pag makuha niya ang gusto niya sa'yo at hindi ka lang mapakinabangan, hindi ka lang basura, kundi basurahan ka pa. Ngayon, kinatigbak man si Pope, the Vatican and the US, hinahanap ninyo, di ba? Hinahanap ninyo ang metal na hawak ni Felipe. Ang katulad ng sinabi ko, hindi tayo payabangan dito. Dahil ang pinag-usapan rin naman natin ay ang ating planeta, planeta ng mga tao. Tama na ang mga kayabangan. Si Lidimin hindi nakipag-kompetensya sa inyo. Hindi ako nakikipag-tagisan ng talino sa inyo. Kayo nang matalino, kayo na lahat. Sabi ko na nga kayo na nga di ba? Pero sinisigurado ko sa inyo, ano man ang liit na tingin ninyo sa akin, na kasing liit ng tuldok ng tingin ninyo sa akin, sinisigurado ko, yan ang magdurugtong sa kailangan ninyo. Yan, hindi yan kayabangan. At ito pa, lahat ng mga nag-commodities yung mga nagtatransact ng mga gold bar dyan, nagtatransact ng mga tuko, nagtatransact ng mga kung ano-ano. Ito kasi walang naghahayag sa inyo nito walang naghahayag sa inyo dahil alam ko kung sinong nasa likod niyan, pinaglalaroan lamang kayo. Ngayon, ang may pundo, ito makinig kayo yung mga nagtatransaksyon dyan. About sa mga lupa na may mga bayad ko, pag sure kayo dyan, kayo talaga. Ito, Central Bank ng Zamboanga, mayroong pondo para sa pambayad ng mga commodities Central Bank of Naga, yan ay sa sa Bicol Park yan. Central Bank of Baguio at Central Bank ng Quezon City. 4 lang na Central Bank sa 4 na sulok ng Pilipinas ang may pondo para sa mga commodities na yan. Tingnan ko lang, no? Kaya sabi ko sa inyo, pero, ngunit, subalit, datapwat. I-correct nyo ko kung mali, Buyer ko, no? Naghahanap kayo ng bara pang bubukas ng inyong mga accounts, mga kurimaw kayo?
Eh, di ba sabi ninyo, ang Central Bank, may mga ginto dyan? Or, bibigyan ko kayo ng tip, pumunta kayo sa Ongpin, bumili kayo ng 24 carats dyan, hulman ninyo ng gold bar, ilagay yung pangalan nyo para pambukas ng inyong mga, tambukas ng inyong mga accounts. The World Bank, the IMF, the Federal, no? Kaya may nakausap akong bankero. No? Ako ay advisor ng Central Bank. Okay, given. Ikaw na. Bakit ka naghanap ng ginto? Tinanong ko siya eh. Meron ka na bang nabili? Wala. Ano ba talagang purpose? Gold bar, pangbubukas ng accounts. Eh yun naman pala eh. Ano pala yung sinasabi niyong gold bar na nandyan sa Central Bank? Hindi palang dahil ang totoong gold bar o bara o anuman backup dyan na hinahanap ng World Bank, hindi niyo ako mapasinungalingan. Kahit kayo'y mga attorney, hindi ninyo madadaya silidimin. Nakasystem po yan. Bakit nauso ngayon ang tungkol sa mga gold bars? Kaya itong mga kapatid natin, nagbabaka sakali, hukay dito, hukay doon. Hala, nagkabutas-butas na, hindi nila namalaya, nasira na ang ating inang kalikasan. Kung ganun pala, kaya yung isang kapatid dyan sa Amerika, ang Amerika ang pinakamaraming ginto. Eh bakit kayo bumagsak ang ekonomiya ninyo? Sige, given. Anong mayroon? What is the behind? Ano bang bumabalot? Sige na, kayo na ang Huwag kayong mag-ano sa akin, ha? Uy, meron pala akong naalala, nakalimutan kong ibahagi sa inyo. Yung may mga kamag-anak sa Amerika na nakapag-asawa ng mga kano o ng mga banyaga, i-remind nyo to sa kanila, ha? Pero save ko yun, pero share ko sa inyo yun, no? Ano pala hindi ko lang alam kung na-broadcast ito sa US, pero mayroong plano ang government. Meron sang ginawang program na itong mga ay papauwiin nila, no, sa kanilang mga bansa. Actually nangyari naman yun dyan ngayon, no, pero kahit sabihin mo na meron silang purpose no, hindi niyo mapapasin yung ngalingan slidimin. Kaya yung mga yung attorney na sinasabi niya na I am the advisor without my approval, hindi daw mailabas ng hindi daw mailabas ng kung ano man ang dapat ilabas sa Central Bank. Oh. Tapos nadulas siya. Yung nangyaring ng hulihan sa HSBC Hong Kong, yung about sa 10 million na gustong kayo mismo ang maghahayag sa mga sarili niyong gawa, mga bibig niyo mismo lalabas ang katotohanan. Ngayon, kahit kayo pang pinakamataas, nalala ko yung kaibigan natin, but no need to mention. Sabi nga niya, hindi ko lubos maiintindihan kasi inasay naman dito sa atin, isang toneladang ginto inilabas, dineliver dyan somewhere, kapitbahay nating bansa. How come na pagdating doon idiniklarang peke? Actually hindi ginto ang peke. Ang peke ang tao. Kasi nga po, yung mga yan is nakaprogram yan at yan kung sino ang mga keeper. From the word keeper nga, diba? Keep, tagapangalaga. Hindi niyo po ba naiintindihan yon? Kaya marami pong mga accounts ang nakalatag na ready for releasing. Ngunit, subalit, datapot, as long as walang approval, wala pong release. Sayang ang effort. Ngayon, meron akong ibabahagi sa inyo. Baliktarin natin, kayo ang may-ari. Okay? Meron kayong lupa na 100 hectares. Silidimin ang ginawa niyong tagabantay. Caretaker. Ngayon, merong isang demonyo na lumapit. Gusto kong bumili ng 1 hektarya. No? O ang presyo nito is 5 milyon. Gusto kong gawin 10 milyon. Demonyo nga, di ba? Ngayon, nademonyohan naman itong si Lidimin, papayag ako, so ibebenta ko. Ngayon, nalaman ngayon ng owner
natural, magagalit siya. So, babawiin niya yon. Ganun ho yon. Kasi, bali, ang binigay ng authority is to keep caretaker. Walang nilagay doon sa kasulatan na magbenta ka ng lupa. Ang nakalagay lang doon is bantayan. Wala hong pinagkaiba yan sa mga mahal nating kapatid na keeper. Kayo ba? Hindi ko nila lahat, ha? Para kayong panahon ni Moises, kaya si Moises hindi tuloy nakarating sa lupang pangako. Dahil si Moises, umakyat mo na siya ng bundok Sinai, nakipagtipa, nakipag-usap sa Panginoon. Pagbaba niya, ayun na yung mga taong naiinip. Gumawa na ng sariling panukala, gumawa ng sa kanilang mga sariling Diyos-Diyosan, gumawa ng gintong goya, at yun ang sinamba. Walang pinagkaiba yan sa mga hindi marunong makapag-antay. Ha? Kaya mayroon hong sinasabi dyan no? May madadatnan pa kaya ang Panginoon sa atin, ang mga nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin? Sige. Kaya huwag kayo magagalit sa akin. Hindi po kayabangan ang binabahagi ko sa inyo. Alam ko na anghangan kayo, napapaklaan, napapaitan. No? Pero, yan po ay hindi po yan para sa akin. Para sa inyo yan. Kaya kung akong tatanungin ninyo, wala pong G-Zion na nakaprogram. One Zion, may nakaprogram. One Zion, pero G-Zion po wala. One Zion meron. No? Actually, yung mga pera-pera nila, tiningnan ko. Pasok siya doon sa One Zion. But not G-Zion, One Zion. Kinukurik natin yan, okay? Huwag ko kayo magagalit sa akin. May pera doon, parang siyang pera ng Vietnam. Hindi naman kasi ako ano, pero parang pera siya ng Vietnam. That is the part of the program of the One Zion. Hindi G-Zion, ha? One Zion. Okay? Pero, katulad ng sinasabi ko, kung meron man mga pagkakamali, ituwid. Wala akong mawawala sa atin. Ituwid ho. Sayang yung program, sayang mga pinagpaguran. Katulad ng sinasabi ko, kahit anong ganda, wala ho talagang release as long as hindi po yan maaprubahan. Ha? Paano nga ba mag-approve? Kasi alam nyo kung totoosin, yung naghahanapan kayo ng pera dyan, drawing lang po yung pera, pero wala naman talagang pera na as in talagang pera. Ay nako. Sana lang itong umaga na ito, meron kayong maghanda na lang kayo. Maghanda kayo ha, kaya kagahapon nagtataka ko, bakit ba biglang inano sa utak ko ang kantang 1st of May. Ipatugtog nyo nga ang 1st of May. Meron siyang sinasabi niyan. Meron doong lyrics na, kaya pala. No? Kaya pala. Alalahanin ninyo ha, sinasabi ko sa inyo. Yung iba't ibang nilalang nandito na sa atin. Noon pa ako nagsabi sa inyo. At alalahanin niyo, sinasabi ni Lidimin, hindi ko kayong iligtas. Si Lidimin, hindi kayong iligtas. Tingnan niyo yung Antipolo. Ako'y nalungkot ho sa Antipolo, nasunog yung katedral. Nalungkot din po ako kahit hindi po ako Katoliko, ha? Nalungkot din po ako kasi yung area na yan, ako na magsasabi! Ito na, Bulgara na ito. Kasi yung buhay pa yung attorney no case ni FEM Senior. Dahil nakita niya yung papel na hawak ko. Yung hawak niya, kung tutusin, is sinurinder niya sa akin. Wala naman akong sinabi na isurinder mo. Ako na magsasabi, dyan sa Antipolo, dyan sa part ng simbahan, meron pong lagusan yan. Lagusan siya para po sa bunkers, sabi ng butiki, lusot doon sa baras. Yan. Kasi,
doon sa Baras, ewan ko kung nasa na itong mga kapatid na ito. Kumusta na ba yung pinaggagawa niyo dyan? Meron silang hinukay dyan na ilang feet na ba yun? Ngayon, meron pa silang ginamit na parang electric ano. Ako kasi last na binabaan ko is 120 feet ang lalim. Okay? Bumaba sila di men. Hindi po yan kayabangan ha. Totoo po yan. 120 feet. May mga pictures tayo yan. 120 feet ang lalim. Tapos, nung pumunta kami dito sa part ng Baras, natatawa ko sa sarili ko. Bakit? Ilang feet na ba yun? Nasa 85 yata sila. So, meron palang shortcut, hindi nila alam. So, nandyan yan sa Baras. Putol na daan. Ayan. Kumusta na ang putol na daan sa Baras? Yan ay lagusan dito banda sa may, dyan sa may Antipolo Cathedral. Merong lagusan dyan. Hanggang dyan sa may, yung ginagawa sa ng tulay dyan. Hanggang doon sa may Bulacan, mga lagusan yan. Okay? Alam nyo, Central Bank, common sense naman. Alam ko matatalino kayo. Alam ko, sobrang taas ng talino nyo. Yung hinahanap kasi ng federal ngayon na pang back up na 3 piraso, tao po yan. Hindi po yan literal na ginto. Tao po yan. Ako na ho nagsasabi. Okay? Ako na nagsasabi. Tao yan. Hindi yan ano. Alam nyo, US, yung nag-ano sa akin ngayon na, wala nga akong pakialam, kahit anak ka pa siguro ni Donald Trump, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ang pinapakikialaman ko, hindi pala pakikialam. Ang concern ko dito ay yung karapatan, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi maging sa iba nating mga kapatid. Ayan yung China, Japan, sa lahat ng nakapaloob sa programa. Yun po ang concern ko doon. Okay? Ngayon, kung magmatigas pa rin kayo, o di, hindi lang naman the big one ang pinag-uusapan dito eh. Yung salot na iparanas, yung galit ng Diyos sa atin lahat. Dahil sa sobrang pagmamatas, wala na ba nagpakumbaba baga? Dahil pataasan na ng karunungan. Pataasan na dahil mga abogado sila, mga matataas mga pinag-aralan nila. Wala na magpakumbaba. Tingnan mo sa Senado, no? Yan mga yan, mga professional yan. Iba nga dyan, may mga abogado, pero the lawmaker is the lawbreaker. Sila ang gumawa ng batas, sila rin naman ang lumabag ng batas. Totoo naman, di ba? Saan ka pa? Sobrang talino, di ba? Kaya, ako naman, nagre-remind lang ako sa inyo, pero sinisigurado ko sa inyo, lahat tayo na may tuhod. O, ayan ha, hindi ko in-exempted ang sarili ko ha. Rin talaga. No? Kahit sino ka pa dito sa mundong ibabaw na ito, lahat tayo, paluluhurin tayo. Okay? But mga mahal kong kapatid, yung iba, hindi pa ako tapos nag-add sa inyo ha. About doon sa brown na tila. Walang sapilitan to. Walang ano to. No, nasa inyo yan. Pero, kahit ako napasil ako. Yung kantang The 1st of May. Kaya kagahapon, kasi masyadong mainit ang pinag-uusapan. Kasi nga, diba, sabi, 22 is mag-big one ko, no? Pag sure kayo dyan, ay, kayo ha. Pero, walang masama doon mag-remind. May malaking posible, but so far wala naman ho ako na monitor. Wala naman ho. Pero kahapon, ewan ko ba bakit hanggang ngayon, no? Pagkagising ko. Ang ano, parang nakikita ko ang title ng kanta, The 1st of May. Ano ba mayroon sa 1st of May? Ano ba mayroon sa 1st of May? Patugtugin nyo ng The 1st of May. Ha? Baka sakali, mabigyan nyo rin ako ng opinion ninyo. The first of May na kanta. No? Maganda yan. Ever since the world began, we are the part of the pieces of the puzzle. We are the keeper of the flame. Okay?
At sana, katulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag ko tayong mag-away-away. Ate Helen Abdul Rajak, actually ang nagpasama nito ka Ate Helen, itao rin naman niya eh. No? Ate Helen, do you remember na si Tatay Rene, actually namatay na pala si Tatay Rene, ano, yung nasa Tikling is, maganda naman sana ang ano namin. Kaya lang, siyempre, hindi rin po ako nakipag-commitment sa inyo. Alam mo yan, kasi hindi ko pa po hawak. Isa pa, di ba anong sabi ko? Meron binigay sa akin. Kung hindi ko rin po ginawa yun, ako talaga sinasabi ko, hindi ko rin ho talaga alam na totoo palang iniwan sa akin ni Kuya Emmanuel. Okay? Kaya nung pumunta ko ng mga bankers, pinakita ko yun, o ayan. Tumawag po ako sa tauhan mo, pero anong gusto ng tauhan mo? Ang bara ay ibigay ko sa inyo. Hindi naman ho ganun ang usapan natin. Diba? Hindi naman ho kasi ganun. O baka naman talaga hindi pa panahon. Ang pinag-usapan natin dito, kaya sabi ko, alam nyo si kapatid na Hajula Amilasan, napakabait ng pamilyang ito. No? Alam nila na may mga nagkamali, pero hindi na pinag-usapan yung pagkakamali. Kung mayroon man mga pagkakamali, ituwid natin ito at isaalang-alang ang programa ng Diyos na nais niya para sa atin lahat. Yun sana dapat yun. Kaso, ang iba kasi, nagkamali na nga, nagmamataas pa. Yun kasi ang problema doon eh. Yan kasi ang problema doon eh. Okay? Dalangin ko na lang na bagamat huli na talaga ang lahat, pero hanggat may makita tayo, masilayan tayo ng konting pa-indap-indap na liwanag, ay maging daan pa rin natin yon para sa tungo ng landas na hindi tayo mapapahamak. Nawa sa umagang ito, wag ho kayong magagalit sa akin. Wag ho tayong putol-putol ang boses mo, ma'am. Okay. Wag kayong magagalit sa akin. Okay? So, Ma'am Marty, yung mga pasaway na yan, lista mo lang yan. Anong gagawin dyan? Oras ng implementation. Sandali lang. Natural, unahin natin yung mga tapat. Lahat naman ho para sa atin lahat yan. Kayo talaga, mga ibang kapatid. PM mo ako, sis, about the brown tila. Okay? Magandang umaga kay Mrs. Taysa Miranda. Magandang umaga, ma'am. Lidimen. Okay. Ma'am, pakiad mo po ako kamita sa Hagon. Okay. Remind ko lang ha. Yes, kapatid, don't worry. Binabalaan ko. Ma'am Artie, iyan ang mga sa akin. Ibigay mo nga sa akin yung mga listahan ng mga pasaway na yan. Ako na mismo ang magbigay ng disiplina ng mga yan. Tingnan ko lang. Kahit nandoon pa sila sa kabilang nandoon pa sila sa kabilang grupo, nako, ewan ko na lang. Kahit saan silang grupo pupunta, wag nilang aasahan, no? Nauunahin natin sila at kasama sila doon sa uunahin. Ako na mismo nagsasabi. Iyan ay mahal ko pa rin po kayo. Yan ay bahagi po ng disiplina yan. Kaya bangan lang ako sa pandinig ninyo, pero yung sinasabi ko sa inyo, hindi ho ako nagyayabangan sa inyo. Hindi ko po tinataas ang sarili ko. Magkakaalaman kasi yan pagdating ng dulo. Yung nagsabing peke ako, kayo na ang totoo. Mga totoong mga sinungaling at mga totoong mga mapagpanggap. Yan. Wala naman problema sa akin eh. Hinahamon ko nga kayo ng blood compact eh. Diba? Wala naman problema sa akin. Magkakaalaman tayo sa resulta ng ating mga ginagawa. Yan lang kasimple. Ang sa atin naman sana, kaya itong mga naatasan, inaangkin ko ba na ako lang, no? Kasi sa propesya, 144,000 po yan at lahat ng pipili ba lahat ng sinalay sa lain pa. Sinabi ko bang ako lang? Nagpasalamat nga ako dahil nandyan yung mga kapatid na yan. Nag-remind lang ako, ano pa yan? Akala ko puno. No, so, mga mahal kong kapatid,
kung mayroon mang bumabagabag sa inyong mga puso at isip, manalangin kayo at higit sa lahat, kasi katulad ng sa Marcos chapter 22 verse 11 to 14, nakalagay yata doon na, kung hindi ako nagkamali, bago pala tayo humingi ng ating hiling na ibibigay rin naman sa atin, at bago talaga tayo manalangin ay humingi muna ng mga kapatawaran sa ating mga pagkakasala at magpatawad din tayo sa mga taong nagkasala sa atin, dahil hindi tayo patatawarin ng Ama na nasa langit kung ikaw nga rin mismo ay hindi ka marunong magpatawad. Kaya ako yung mga gumagawa sa akin ng mga kawalang hiyaan, napatawad ko na kayo, ngunit subalit datapwat. Gusto ko lang maging sa inyo, maging patas at maging honest sa inyo. Hindi ho ako makalimot dahil hindi man ho ako nung nagkaroon ng amnesia. Alam nyo ba na ang tao pala, kahit alam nyo naman yan kahit gaano pa ikaw kakasalanan, kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, tatanggapin kanya. Pero wag kayong mag-expect na instant, dahil makakaranas talaga tayo na di ba yung iba na, ba't ganun, kung kailan ako nagbago, saka naman itong mga pagsubok. Hindi po yun. Yun po ay proseso po para sa paglilinis sa ating mga sarili. Okay? So, sana po, sa umagang ito, yung mga pahayag ko sa inyo ay hindi po yung galit. Pagmamahal po yun. Okay? Hindi po yung galit, kundi pagmamahal. Mula sa angka nila Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Tigaya, Dato Malinaw, Tupas at saka kay Tiago, and the rest of our mga keepers. Mabuhay kayong lahat. Hangad ko na pagdating ng dulo ay ang lahat ay nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin. Once again, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? So, have a blessed divine hope po sa inyong lahat. Yung kausap ko, baka nadaganan na. Nasaan na sila, mahal? Magkausap ka, tama. Tagal